Naglabas ang tatlong dalisay ng maharlikang butos. Naging gintong trono ang limang bayani. Nang Tianmen. Lumitaw. Ano to? Nan Tianmen. Anong Nan Tianmen? Dali, isugod mo. Dadagdagan ko ang bayad mo. Dagdagan ng bayad. Bakit may pinto sa gitna ng kalsada? Baka guni-guni lang yan. Bumangga! Dali! Bumangga! Magdadagdag ako ng 100,000 para sa'yo. 100,000. 100,000. Nasira ko na ang Nan Tianmen para sa'yo. Bumalik na naman. Nan Tianmen. Atras! Sus! Bakit ito umatras? Sige, sige. Diretso lang. Tumigil! Anong ginagawa mo? Dali! Tumigil! Okay lang, wala na yon. Mukhang para sa'yo ang sasakyan na to. Mag-ingat ka. Uy, yung guard. Ako ang panganay na babae ng pamilya Shen. Shen Xingyao. Yung, gusto mo bang maging personal kong bodyguard? Bibigyan kita ng 100,000 bawat buwan? Personal na bodyguard. Ah? Sus, Sige, pumunta ka. Ang galing. Buti naman pumayag ka. Oy. Hoy, ikaw? Bakit ka nagdurugo ang ilong? wala lang. Pakiramdam ko lang, nakinabang ako ng malaki. Sobrang excited. Huwag kang mag-alala. Hindi kita pababayaan. Nasa ospital pa ang hipag ko. Kung gusto mo, sumama ka muna sa akin. Ah? Hoy. Naku, demonyo. Bata, swerte mo. Kapag namatay na ang tunay na apo ng Shen Xingyao, hintayin mo lang. Dr. Chen, pakiusap, sagipin mo si Zihan. Pakiusap. Miss Ye, ang sakit ng anak mo. Lahat ng sikat na doktor sa Jiangcheng. Walang magawa. Kahit si Dr. Lin, na PhD mula sa ibang bansa, walang solusyon. Talagang Sorry, Ate Ye. Ang bakal na ito, hindi lang tumagos sa utak ni Zihan, kundi konektado rin sa maraming nerbiyos ng utak. Talagang hindi ito maalis. Si Zihan ay nasasaktan lang. Sa tingin ko, mas mabuti pang. Huwag. Dr. Chen, 5 taong gulang pa lang si Zihan. Wala na ang tatay niya. Hindi ko na kaya pang mawala siya. Pakiusap, sagipin mo siya, pakiusap. Pakiusap, sagipin mo siya, pakiusap. Ito? Ito ay... Sagipin mo siya, pakiusap. Ate, anong nangyari? Si Zihan. Xingyao, pasensya na. Wala akong silbi. Hindi ko na protektahan si Zihan. Pwede mo bang isipan ng paraan? Sagipin si Zihan. Dr. Chen, talaga bang wala ng paraan? ang utak ay ang pinakakomplikadong sistema ng katawan. Ang bakal na ito, konektado sa maraming nerbiyos ng utak. Walang solusyon ang modernong ospital. Kung gusto mong mabuhay, maliban na lang kung may Diyos, iyon lang ang himala. Wag. Dr. Chen, pakiusap, kahit ano, sagipin si Zihan. Hoy, Itong tao, kaya kong iligtas. Kaya mo bang iligtas? Kaya mo bang iligtas si Zihan? Huwag kang magyabang, binata. Lahat ng mga sikat na doktor sa Jiangcheng at mga PhD na nag-aral sa ibang bansa walang magawa sa bakal na ito. Paano mo siya ililigtas? Malayong mata. Buksan. Malakas ang sigla ng buhay, puno ng enerhiya at dugo. Ngunit ang bakal na ito ay patuloy na sinisira ang sigla ni Zihan. Kapag inalis ang bakal, magiging buhay si Zihan. Paano mo aalisin ang bakal?
Ang bakal na ito ay dumaan sa bungo at utak. Kung bubuksan ang bungo, masyadong malaki ang sugat, tiyak na mamamatay. Kung hihilahin, dikit sa maraming ugat at nerbiyos ng utak. At may panganib ng impeksyon sa loob ng bungo. Imposibleng kontrolin. Kahit na mailabas at mabuhay, ang batang ito ay brain dead, halaman na tao. Brain dead, parang halaman. Hindi. Masyado pa siyang maliit. Ang iba ay hindi kayang gawin, hindi ibig sabihin hindi ko rin kaya. Kapag ako ang gumawa, mabubuhay si Zihan. Ginoo, kung maililigtas mo si Zihan, gagawin ko ang lahat ng hilingin mo. Tama na, Lin-an. Hoy, nagpapanggap ka. Ang batang ito, kahit si Xiaozi, ay hindi mailigtas. Ikaw, isang security guard, ano ang karapatan mo? Kuya, alam kong gusto mong sumikat, magpapansin sa lahat. Pero ako, isang PhD sa medisina, ay walang magawa. Ikaw na isang guard, kung kumilos ka nang walang alam, mas mapapabilis ang pagkamatay ni Zihan. Security guard? Ikaw ay isang security guard. Seguridad, sino ba nagsabing hindi makakapagligtas ang isang seguridad? Lalo na ngayon, ako ay personal na bodyguard ni Miss Chen. Bodyguard? Paano makakapagligtas ang isang bodyguard kay Zihan? Oo, manloloko lang siya. Siya, isang munting seguridad, hindi ko alam kung kailan. Nakapagpanggap na bodyguard ni Miss Chen. Kuya, usual kang magloko lang, pero ngayon, buhay ang nakataya. Hindi mo maaaring biro ang buhay ng panganay na apo ng pamilya Shen. Kung gagawin mo ito, magdadala ito ng malaking kapahamakan sa pamilya Lin. Masama, bumaba sa 6 kos ang presyon ng dugo. Puso rate, 30 lang. Ang vital signs ng pasyente ay mabilis na bumababa. Miss Ye, ang iyong anak na babae ay malamang hindi na aabot ng 10 minuto. Zihan. 8 Yeru. Hayaan mo akong magbigay ng isang ineksyon kay Zihan, epinephrine. Maaari pa siyang magkaroon ng 3 minuto na malay para makapag-usap kayo ng ina niya. Ako. Ang metal skewer ay sumisipsip ng buhay ni Zihan. Ang posibilidad na mabuhay siya ngayon ay 70% na lang. Lin-an, tigil! Seguridad ka lang, hindi ka marunong magpagaling ng tao. Pwede bang wag ka nang makialam? Ako, Dr. Chen, kung maililigtas lang si Zihan, ang pamilya Shen ay handang magbigay ng lahat. Mangyaring humanap ka ng paraan. Wala akong magagawa. Ang vital signs ng batang ito ay patuloy na bumababa. Ngayon, kung susundin natin si Dr. Lin, maaari pa silang magkita ng kanyang ina. Kung hindi, Zihan. Ako. Ang posibilidad na mabuhay si Zihan ay 70% na lang. Ikaw. Kaya mo talagang iligtas si Zihan. Ate Yeru, maniniwala ka ba talaga sa kanya, isang seguridad? Kung hindi mo ako pakikinggan, ang anak mo ay malay lamang sa loob ng 2 minuto. Paglipat ng kaluluwa. Ngayon, ang posibilidad na mabuhay si Zihan ay 60% na lang. Magpasiya ka na. Ako. Kuya, bakit mo kailangang gigisingin si Yero? Si Zihan ay malapit nang mawala. Hindi na dapat mag-antala si Yero. Ayaw mo bang makausap ang iyong anak ng ilang sandali bago siya mamatay? Ang bata ay may 50% na lang na tsansa na mabuhay. Ako. Hindi ko alam. Yero, gagawin mo ba ito para sa isang security guard na ito at pagsisihan sa buong buhay mo? May 40% pa. Lin-an, tumigil ka na! Dr. Lin, ako ang magdedesisyon. Bigyan agad ng adrenaline si Zihan para makita niya ang aking hipag. Sa huling pagkakataon, Si, lumabas na tayong lahat. Iwanan natin ang natitirang oras para kay Yero at Zihan. May 30% pa. Ito ang huling tsansa ni Zihan na mabuhay. Ikaw ang ina ng bata. Ikaw ang magdesisyon. Tigil.
Ililigtas ko. 30%, okay lang. Ginoong Lin, pakiusap, iligtas mo si Zihan. Lin An, tama. Na gusto mo talaga bigyan ng pag-asa ang hipag at saka pababayaan mo na naman siyang mabigo? Ate Yero, paano mo mapagkakatiwalaan siya? Si Kuya, para lang magpapakitang tao. Sa palagay ko, mas mabuting samahan mo si Zihan na kapatid sa kanyang huling paglalakbay. Miss Ye, Tulong. Mr. Lin, pakiusap ko sa iyo. Kahit na may kaunting pag-asa, sana ay iligtas mo si Zihan. Pakiusap. langit at lupa, dilaw at itim. Ang sansinukob ay malawak. Mga bituin, sa 8 direksyon. Pakinggan, ang aking utos. Bumalik sa pwesto. Deske. Nagpapanggap na kumakausap sa mga espiritu. Kahit si Xiao Jie ay hindi mailigtas ang taong iyan. At ikaw, isang security guard lang. Ano ang karapatan mo? Lin An, pinagkaitan mo si Zihan na makita si Ate Yero sa huling pagkakataon, sobra ka na. Umalis ka, maliban kay Dr. Chen. Lahat ay lumabas at maghintay. Huwag makaapekto sa pagliligtas ko sa bata. Lin An, ano ang balak mo? Gusto mo ba kaming lahat paalisin? Tapos tatakas ka, hindi ba? Tumahimik ka. Iwanan na lang kay Mr. Lin ang lahat. Lin An, huwag mo akong biguin. Kung hindi ang galit ng pamilya Shen, hindi ko na mapipigilan. Hindi si Ate Yero. Paano mo ako mapagkakatiwalaan? Ang sinabi ng guard na kuya. Ay, itong si Zihan. Napakaawa naman. Namamatay na hindi man lang nakita ang nanay. Mr. Lin ano na ang gagawin? Bunot ang karayo. Lolo, Anong gagamitin pang gunot? Ito, hindi ito operating room. mula sa 9 na langit, nakatanggap ako ng utos. Lahat ng mga Diyos ng langit ay alam ang aking pangalan. Kapangyarihan ng mga Diyos. Bangon. Ito. Tapos na. Lahat tumigil. Wala na ang tibok ng puso at presyon ng dugo. Ikaw, Zihan, Narinig mo ba? Ang tibok ng puso at presyon ng dugo na ito. Wala na. Si Zihan ay mamamatay na. At ako, ang kanyang kuya, ay ginagawa ito sa kanya. Miss Ye, paano mo siya napaniwalaan? Tumahimik ka. Ang desisyon ng pamilya Shen ay hindi mo kailangang questionin. Ikaw, Lin An, gusto mo talagang magpakitang gilas? Sige, tingnan natin kapag tuluyang namatay ang babaeng iyon. Ano ang gagawin mo? Ang daan ay nagbubukas ng misteryo. Lumitaw ang gintong karayo. ano ba talaga ang ginagawa mo? Pinapahirapan mo ba siya? Gintong karayom sa Aku Point, protektahan ang kanyang buong katawan at vital energy. Tinawag ko ang White Tiger upang buksan ang spiritual platform. Walang masamang espiritu ang makakapasok, mawawala ang masamang kapalaran. ano ito? Matandang tigre. Ito. Brainwaves. Bumabalik na ang brainwaves. Ito, paano nangyari? Pangalawang palitan ng Qinglong para buksan ang meridian. Buhay na umaagos na parang tubig. ito ay Presyon ng dugo. May blood pressure na. Pangatlong tawag sa Zuke, nawawala ang lahat ng sakit. Ika-4 na tawag sa Xuanwu, tawagin ang kaluluwa.
heartbeat, brainwaves at blood pressure. Lahat ng data, lahat ay bumabalik. Mr. Lin, paano mo ba nagawa yan? Ginoong Lin, ano ang susunod na gagawin? Susunod, bubunutin ang tiket. Sige, kukunin ko ang scalpel para isterilisa muna. Hindi na. 3 dalisay at 4 na imperial, 5 direksyon at 5 matatanda, 6 na opisyal ng Timog Kumpas, 7 elemento at 8 ekstremidad, 9 na liwanag at 10 kabisera protektahan. Si Lin An. Itong si Lin An. Ano ba talaga ang ginagawa niya? Sa pamamagitan ng kamay, sa pilitang bubunutin. Ginoong Lin, hindi pwede. Ganyan mo ba? Masasaktan mo ang kanyang mga ugat sa utak. Magdudulot ng pagdurugo sa loob ng bungo. Kahit mabunot mo, magiging parang halaman siya. Ito paano ito naging posible? Bunot ang bakal na tulos. Ang mga ugat sa utak ay walang kahit anong pinsala at nag-aayos pa ng kanyang sarili. Ginoong Lin, sino ka ba talaga na Diyos o Bathala? Lumabas na. Talagang lumabas na. Ang tanyag na doktor ng Jiangcheng, doktor na nag-aral sa ibang bansa. Lahat ay walang magawa sa bakal na turok na ito. Ikaw pala. Sa pamamagitan ng iyong kamay, nahugot mo. Lumabas. Gusto mo pang tumakas? Hit. Body. Ngayon, ang bata ay dapat wala ng problema. Tama. Ang vital signs ay ganap nang bumalik sa normal. Ang pulso ay matatag. Puno ng sigla ang dugo. Zihan, malapit nang magising. Lin An, ang ating anak na si Zihan. Kumusta na siya? Si Zihan. Kailangan pa bang itanong? Tingnan mo ang itsura niya. Tiyak na hindi na nasagip ang bata. Sabi ko na nga ba? Siya ay isang security guard lang. Nagpapakatapang para saan? Tingnan mo ngayon, namamatay ang batang ito ng hindi payapa. Kuya, ito ay masyadong sobra. Dapat si Zihan ay maaaring makapagpaalam ng maayos kay Ate Yero. Kasalanan mo lahat. Ngayon, namamatay ang bata ng hindi payapa. Zihan, bakit? Sinabi mong ililigtas mo ang aking anak na babae. Bakit naging ganyan na lang? Bakit naman? Kumalma ka. Lin An, pinatay mo ngayon ang tunay na apo ng pamilya Shen. Sa tingin ko, sa pagkakataong ito, dapat kang paano mo ipapaliwanag. Nanay. Zihan. Imposible to isang patay na walang tibok ng puso na muling binuhay ni Lin An. Talagang nailigtas. Lin, ang dati ka bang talagang isang maliit na security guard lang? Hindi mahalaga kung security guard o hindi. Pero ikaw, Miss Shen, talagang wala kang kahit kaunting tiwala sa akin. Sa tingin ko, ang trabaho mong personal na bodyguard ay dapat mong ibigay sa iba. Ay, Linan, ay. Linan. Linan, pasensya na. Kasalanan ko lahat. Patawarin mo ako. Iniligtas mo ako at iniligtas mo rin si Zihan. Ang utang na loob na ito. Ang pamilya Shen ay siguradong gaganti sa iyo. Sabihin mo kung ano ang gusto mo siguradong bibigyan ka namin. Tama, Lin An. Kung sasabihin mo lang, kahit anong gusto mo, kaya kong ibigay sa iyo. Ibigay sa akin. Sus, pantay-pantay sila. Anong tinitingnan mo? Linan, anong tinitingnan mo? Ito ay aking hibag. Kung titingin ka pa, dukutin ko ang mga mata mo. Anong pinagmamalaki niya? Sadyang sinuwerte lang siya na nailigtas niya ang tunay na apo ng pamilya Shen.
Sabihin mo, isa siyang security guard, ano ang karapatan niya? Oo nga, siya. Isang security guard, ano ang karapatan niya? Lin-an, ikaw. Kung may gusto ka, sabihin mo lang. Basta hindi masyadong sobra. Kaya kong ipagkaloob sa iyo. Kuya. Huwag mo na kaming dayain. Siya Ulhe. Anong ibig mong sabihin? Sa totoo lang, si Zihan ay ako ang naligtas. Sabi mo si Zihan ang sinagip mo. Oh, kuya, kung aamin ka sa lahat na ako ang nagligtas kay Zihan, makikiusap ako kay ate at sa asawa niya para patawarin ka nila. Lin-an, ang pinakaimportante sa'yo ay sina ate at ang asawa niya. Gagamitin ko sila para takutin ka. Tiyak na ibibigay mo sa akin ang papuri. Oh, Lin-an. Ikaw pala ang kumuha ng kredito para kay Zihan. Sabi ko na nga ba, si Xiaozhe, isang estudyanteng galing ibang bansa, doktor ng medisina, paano matatalo ng isang security guard? Siya. Sabi mo si Zihan ang sinagip mo. Gusto kong marinig paano mo siya nailigtas kung nasa labas ka ng pinto. Hindi iyon mahalaga. Ang mahalaga, ayaw mo bang patawarin ka ni ate at ng asawa niya? Patawad? Sinabi ko na noon, ang kanilang kapatawaran ay walang halaga sa akin. Hindi. Kuya, ano bang sinasabi mo? Hindi ba mahal mo sina ate at ang asawa niya? Anong nangyayari? Bakit si Lin-an ay hindi man lang natakot? Wala na ba talaga siyang pakialam? Mahal? Karapat dapat ba sila? Ikaw. Ang sampal na ito ay dahil sa paghusga mo sa tao, walang etika. Muntik mong masayang ang oras ko sa pagligtas. Ang sampal na ito ay dahil sa pagiging gahaman mo sa papuri, mapagpanggap, gumagawa ng kwento, at gusto mo akong siraan. Oy, hindi. Bakit ito? Ang sampal na ito ay dahil nangangati ang kamay ko. Ikaw, hoy, Lin-an, sandali lang. Hintayin mo kami. Ako. Nasaan siya? Sino ang nagligtas kay Shen Zihan? Sino? Si Kiao Xiaokun, ang panganay ng Kiao. Kung makakarelasyon siya... Mr. Kiao. Ako! Ako ang nagligtas! Ikaw pala. Ikaw ang sumira sa plano ko. Ikaw. Tigil! Huwag! Ikaw. Miss Shen, Miss Ye. Tayong isang lalaki at isang babae. Hindi. Maraming babae. Nakatira ng magkakasama. Hindi bagay, di ba? Ano ang hindi bagay? Ikaw ang personal kong bodyguard. Protektahan mo ako ng malapitan. Hindi ba normal iyon? Simula ngayon, dito ka na tumira. Personal na proteksyon. Oh, Lin-an, pasensya na. Si Zihan ay kagagaling lang. Mabuti na nasa tabi mo siya. Bantayan mo siya agad. Kung talagang naiinip ka, pumunta ka sa kwarto ko. Makipag-usap tayo. Personal na proteksyon. Usap sa kwarto. Walang lupang nasisira sa pag-aararo, ang bakalang ang namamatay sa pagod, talagang panganib ang magagandang babae. Ay naku. Tanungin mo ako kung kaya ko bang talunin si Sadako. Sasabihin ko sa iyo. Ang aking Ching Niyu, sa gitna ng karagatang Pasipiko, mag-iihi lang. Ang singaw na lumalabas ay magpapakay kay Sadako. Hindi na muling mabuhay. Sabihin mo, kaya ba? Kaya ba? Kaya ba? Kaya ba? Kaya ba? Oh, Lin-an, pare, halika. Ikaw ang magbigay sa akin. Magsabi kung sino ang tama. Lin-an, kapatid, ikaw ang magsabi kung sino ang tama ayong unggoy na iyon noon. Tinawag niya akong Lao Guan. Ako naman hindi ko siya pinansin. Pero ngayon isang grupo ng mga mortal. Inihambing niya ako kay Sadako, may pagkukumpara ba? Tayo? Sino ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob? Si Liang Jingro ba? May katarungan pa ba? May batas pa ba? Meron ba? Lao Yun. Yung Lao Yun Itong bagay na ito, kilala ninyo ba? Itong bagay. Saan mo nakuha ito?
May tao na gumamit nito para manakit ng iba, kaya ginamit ko ang mahika para kunin ito, pero hindi ko talaga maintindihan ang pinagmulan ng bagay na ito. Ang bagay na ito ay lumitaw sa mundo. Mukhang malaking kaguluhan ang darating. Itong bagay ay bagay mula sa langit. Nahulog sa mundo ng mga tao. Ito ay may kinalaman sa isang lihim na iskandalo ng langit na tinatawag na ang kaso ng nawawalang mahiwagang bagay ng langit. Ang kaso ng nawawalang mahiwagang bagay ng langit. Mga kagamitan ng langit kaso ng pagkawala. Tama. Noong mga panahong iyon, ang unggoy na iyon ay nagdulot ng kaguluhan sa langit. Inihagis niya ang aking 8 trigrams furnace sa mundo ng mga tao. Nabuo ang milyong milya na bundok ng apoy. Alam ng lahat ang pangyayaring ito. Ngunit, noong panahong iyon, sa langit, marami pang mga kagamitan ang nawala. Ang mga Diyos ay hindi mahanap kung saan. Kaya't ibinintang nila ito sa unggoy na iyon. Ang bagay na ito ay tinatawag na Zhenhun Qian. At ang Suohun Tower ay magkakaugnay. Noong panahong iyon, lahat ay nawala. Ngayon, ang Zhenhun Qian ay lumitaw. Malamang na ang Suohun Tower ay lilitaw din. Zhenhun Qian, Zuohun Tower. Sa loob ng Suohun Tower ay nakakulong isang malaking demonyo. Kung wala ang limita ng Zhenhun Qian, kahit isang maliit na halaga ng mahika, ang malaking demonyo, makakalaya siya. Sa panahong iyon, ang mundong ito ng mga tao ay haharap sa malaking kapahamakan. Kapatid na Lin-an, ikaw ay isang bantay. Ang misyong ito na pumatay ng mga demonyo ay ibinigay sa iyo. Ako. Bantay. Oh, Ako ay pumapatay ng mga demonyo. ang kaligtasan ng mga mamamayan ng Jiangchen ay nakasalalay sa iyo mag-isa. Sa iyong sarili. Ako, hindi ba ako? Ikaw. Sige, punta ka. Ako ay isang bantay lang protektahan ang Jiangcheng. Laodyun talagang may tiwala ka sa akin. Ah. Yeru. Ah. Miss Ye, anong problema? Lin-an, may daga. Daga? Ah. Wala na. Wala na ang daga. Miss Ye, kung wala ng iba, uuna na ako. Lin-an. Ako. Lin-an ako. Gusto kong bigyan si Zihan makahanap ng tatay. Binibining Ye. Ako. Ate. Ikaw. Okay ka lang ba? Okay lang. May daga sa kwarto kanina. Si Lin-an ang humuli ng daga para sa akin. Ay, Daga. Mukhang ang personal kong bodyguard talagang kapaki-pakinabang pala. Lin-an, may auction ng mga mahiwagang bagay sa Jiangcheng. Ikaw at ako, sabay tayong pumunta. tara na. Sigurado ka? Yung nagligtas kay Shen Zihan? Isang security guard lang ba? Tama, Master. Yung taong iyon, ang pangalan ay Lin-an. Siya ay isang maliit na security guard. Ito ay ang kanyang fiancé. Ito ang kanyang ate. Sila ay makakapagpatunay. Imposible. Isang security guard lang. Paano masisira ang aking mahika? Sa likod niya, tiyak na may isang dalubhasa na tumutulong sa kanya. Mangyaring maupo, magsisimula na ang auction. Ito ang unang item sa auction ngayon. Tusk, ang auction na ito ay hindi naman ganoon kagaling. Isang sirang walis. Pwede ba ito sa entablado? Ang bagay na ito ay isang mahiwagang bagay mula sa langit, gintong walis. Sinasabing maaari itong walisin ng 3 beses, alisin ang malas, alisin ang sakit, makarating sa langit, maging isang Diyos.
Simulang bid ay 5 milyon. Makarating sa langit. Maging Diyos. Ate, ang bagay na ito ay napakakapakipakinabang. Kailangan kong makuha ito. Ibibigay sa inyo. Bibigyan ko ng 5 milyon. Huwag bilhin. Ang mahiwagang bagay na ito ay hindi dapat bilhin. Sino man ang bumili, magkakaroon ng malas. Min-an. Linan. Walang kahit anong paggalaw ng espiritual na enerhiya. Isang mortal lang. Kuya, ano bang sinasabi mo? Sabi na nga nila ito ay isang mahiwagang artifact mula sa langit. Para lang ito sa ikabubuti ni ate at ng asawa niya. Kaya ko ito binili. Bakit mo kami sinusumpa? May mga tao talaga. Hindi nila kayang makita na umaayos ang iba. Lin-an, ito ay isang subasta ng mga mahiwagang artifact. Ikaw, isang security guard. Kahit may proteksyon ka ng pamilya Shen, hindi mo pwedeng gawin ang kahit anong gusto mo. Akala ko may malaking tao pala. Security guard lang pala. Ay, Security guard ito. Tahimik, Ginoo. Lahat ng aming mga items sa subasta ay kusang loob na ibinibenta. Kahit ayaw mo, pakiusap huwag mong sirain ang mga alituntunin. Walang katuturang sadsat. Totoo ang sinasabi ko. Napapaligiran ng malas, sinusumpa ng malas, itong bagay. Sino mang humawak, magkakaproblema. Min-an, tama na. Ano ba ang alam mo? Isang security guard. Nagsasalita ka ng walang katuturan dito para lang makakuha ng atensyon. Talagang binaygo mo ako. Lin-an, ngayon ay subasta ng mga mahiwagang artifact. Marami sa mga naririto ay mga matatandang eksperto. Kahit may kakayahan ka, hindi ka nila papansinin. Mas mabuting manahimik ka na lang. Walang silbi ang magandang payo sa taong nakatakdang mamatay. Ingatan ninyo ang sarili ninyo. Limang milyon, una. sabi ng security guard, may kakaiba sa bagay na ito. May alam kaya siyang insider info? 5 million, second. 5 million, third. Sandali lang. Lin-an, hindi mo na kaya magpanggap, di ba? Halata namang gusto mong makuha ang artifact na ito, at nagsasalita ka pa ng walang katotohanan. Sinasabing sino man ang bumili nito ay magkakamalas. Napaka-selfish talaga. Kuya, alam ko, gusto mong makipag-agawan sa akin sa lahat. Pero ang artifact na ito ay binili ko para kay ate at sa asawa ni kuya. Hindi mo naman ito aagawin, di ba? Makipag-agawan sa'yo? Linje, nag-iisip ka yata ng sobra. Lin-an, tama na. Halata namang nakikipag-agawan ka kay Xiaojie. Ano pa yan kung hindi walang batid na pagsigaw? Walang batid na pagsigaw. Nagbibigay lang ako ng magandang payo. Isang paalala sa inyo. Ang kasakiman ay walang hangganan. Kahit na ito ay isang artifact, kung wala itong mahika, hindi talaga ito magagamit. 3 hampas, umabot sa langit, nakapasok sa listahan ng mga immortal. Naging immortal na ako. Kailangan ko pa ba ng mahika? Halata naman na gusto ni Lin-an agawin ang aking pagkakataon. Kuya, pero ang artifact na ito na binili ko ay talagang para sa kaligayahan ni ate at ng asawa ni kuya. Kahit hindi ito magamit, sa tingin ko ay sulit pa rin. Ibasa na ang matilyo. 5 milyon, 3 beses. Sang-ayon. Linje, huling paalala ko sa'yo. Kung talagang hinawakan mo, ay talagang magkakamalas ka. Lin-an, hanggang ngayon nagpapanggap ka pang misteryoso. Sa tingin ko naiinggit ka lang sa akin. Kapag nakapasok ako sa pintuan ng mga immortal gamit ang artifact, siguradong pagsisihan mo, kuya. Para kay ate at sa asawa ni kuya, na kahit na magkakamalas ako, tatanggapin ko. Xiaozi. Kuya, hindi mo ba sinabing magkakamalas ako? Bakit wala namang nangyayari sa akin? Xiaozi. Xiaojie, ayos ka lang ba? Wala. Ayos lang.
Ang yabang, sasapitin ng kidlat. Matagal ko nang sinabi. Itong bagay, sino man ang gumamit, malas. Linje, naniniwala ka na ba ngayon? Hahaha, ay, ano ba? Tama nga ang sinabi ng guard na ito. Talagang malas ang bagay na ito. Lin An, tama na. Alam mong nagdudulot ng kidlat ang Golden Broom. Bakit hindi mo sinabi agad? Titingnan mo lang si Xiao Jie na mababagsakan ng kidlat. Ang selfish mo naman. Matagal nang sinabi ni Linan, itong bagay, sino man ang humawak, malas. Ayaw niyong maniwala, gusto niyo pa rin gamitin. Ngayon, sinisisi niyo pa si Linan, ang kapal ng mukha niyo. Ako, Lin An, pamilya pa rin tayo. Nakita mong mababagsakan ng kidlat si Xiaozi. Wala kang pakialam. Ikaw, itinuturing mo ba kaming pamilya? Pamilya? Matagal na naming pinutol ang ugnayan. Wala nang koneksyon. Anong karapatan niyong magbanggit ng pamilya sa akin? Nasabi ko na ang dapat sabihin. Mahirap pagsabihan ang taong matigas ang ulo, ang taong dapat mamatay. Nabagsakan siya ng kidlat, kasalanan niya yan. Kasalanan niya. Ganyan mo sasabihin si Xiaozi. ate, Anong gagawin mo? Kahit na ang alahas na ito ay nagdadala ng malas, gagamitin ko rin ngayon itong Golden Broom upang walisin ang malas. At si Lin An, hindi ka marunong magpasalamat. Ito ang malas ng pamilya Lin. Mabuti kung gusto mong umalis sa pamilya. Ngayon, wawalisin kita. Ikaw. Walisin, palayasin. Ingat, Linan. Ate. Ito, ano bang nangyayari? Ito ay, Anong nangyayari? Sabi ko na nga ba kung sino gumamit nito, malas. At wala kang kapangyarihan. Hindi talaga magagamit. Walang mana. Bawas dugo. walang mana, bawas dugo. Ang gintong walis na ito, isang walis, dalawang walis, magbabackfire. Magbabackfire. Kuya, alam mo na noon pa, ginamit ni ate ang gintong walis. Magbabackfire sa kanya, di ba? Kuya, okay lang kung ako ang target mo. Pero si ate ay pamilya mo. Paano mo magagawa yon sa kanya? tama. Lin An, paano ka naging ganito ka-selfish? Siya ay tunay mong ate. Titingin ka lang habang nasasaktan siya. Wala ka bang kahit anong pagkatao? Pagkatao? Lalakas loob mo pa bang saktan si Xiaozi? Dito ka magmuni-muni ng mabuti. Kailan ninyo ako pinakitunguhan ng makatao? Ikaw, Ate, kuya sigurado nagseselos siya sa akin ng sobra. Kaya naging ganito. May problema siya sa isip. Ang gintong walis na ito, pangalawang walis, walisin ang sakit. Tiyak na gagawin si kuya magbago ng isip. Pero tingnan mo ako, ngayon, wala na akong lakas. Lin An, makasarili ka. Makitid ang pag-iisip. Bakit hindi ka magbigay ng kaunti pa? Bakit kailangan mong agawin ang pagmamahal kay Xiaozi? Itong walis na ito, wawalisin ko ang iyong kasakiman. Totoo ba? Ang galing. Xiaozi. Anong sinabi mo? Ako, Linje, sobra ka bang excited? Nasabi mo ang totoo nang hindi sinasadya. Gusto mo bang ang iyong mabait na hipag, mabait na ate, isang walis, dalawang walis ang malas na ito, ibalik lahat. Pagkatapos, ikatlong walis, umakyat sa langit at maging immortal, di ba? wala. Kainis ka, Lin An. Sinabi mo ang nasa isip ko. Paano ko pa itatago? Tama na, Lin An. Kahit na ganyan ang iniisip ni Xiaoji, ano naman? Kaming dalawa ay nasaktan para sa kanya. Kusang loob naming ginawa iyon. Akala mo ba sa pagsasabi mo niyan kay Xiaoji? Sisihin namin siya. Tama, Lin An. Kaming nasaktan ay dahil sa iyo. Ching Ching, siya ay para rin. Gamutin ang sakit ng puso mo, kaya nasaktan. Bakit hindi ka marunong magpasalamat? Pasasalamat? Ano ang karapatan ninyo para humingi ng pasasalamat? Panching-ching, Lin Nanfei, mula nang umalis ako sa pamilya Lin, tayo ay nagwakas na. Wala nang koneksyon. Huwag ninyong gamitin ang inyong tinatawag na pekeng moralidad para i-blackmail ako. Pekeng moralidad. Sinabi mong peke kami. Nagpapaalala lang, ayaw ko lang na may dumaan sa hindi nararapat na sakuna. Kung gusto ninyong gamitin ang sandata na ito, masaktan kayo, kasalanan ninyo iyon. Pinapapasalamatan ninyo ako, may hiya ba kayo? Ako. Linje, tigilan mo na ang maliliit na plano mo. 3 walis patungo sa langit, hindi mo kayang dalhin ang swerteng yan.
Kung gusto mong mabuhay, itapon mo na ang walis na iyan. Tama na, Lin An. Si Xiao Zi ay isang marangal na nag-aral sa ibang bansa, doktor sa medisina. Anong swerte ang hindi niya kayang tanggapin? Xiao Jia, kunin mo na ang sandata na ito at maging immortal, ipakita mo sa kanya. Tama, Xiaozi. Pahalagahan mo ang pagkakataong maging immortal. Suportahan ka ni ate. Ate, hipag, sana ay ibigay ko ang pagkakataong ito sa inyo. Pero dahil sinabi ni Kuya Lin An na may panganib, hayaan ninyong ako ang umako para sa inyong dalawa. Ga. Ito, ang mahiwagang bagay na ito ay talagang makapagpapagong immortal? Sige, okay na ako. Pakiramdam ko, mainit ang buong katawan ko. Magiging immortal na ako. Immortal? Ang artefaktong ito ay talagang makapagpapa-immortal ng tao. Naku, bakit ako naniwala kanina sa mga kalokohan ng batang iyon? Bakit hindi ko ito nakuha? Punong Liu, hindi mo nakuha ang walis na ito. Iyan ang iyong swerte. Baka mamaya magpapasalamat ka pa sa akin. Lin An, matigas pa rin ang ulo mo ngayon. Ganap nang gumaling ang sugat ni Xiao Jia at walang naging backlash. Ito ay malinaw na tanda ng pagiging immortal. Ikaw naman, naiinggit ka lang. Tama, Lin An. Walang silbi ang inggit mo. Pinatunayan ng ebidensya. Si Xiaozi ay talagang maaaring maging immortal. Bakit hanggang ngayon, matigas pa rin ang ulo mo? Bakit ayaw mong aminin ang pagkakamali mo? Ikaw, talagang matigas ang ulo. Matigas ang ulo. Mas mabuting alagaan ninyo ang inyong mabuting kapatid na lalaki. 2 beses na niyang ginamit ang walis na ito. Malapit na siyang mapahamak. Anong mapahamak? Naiinggit ka lang. Ano ang binibilang mo? Sinasabi ko sa iyo, ngayon na, luhod ka at humingi ng tawad kay Xiaozi. Kung hindi, kapag naging immortal na si Xiaozi, magsisisi ka at huli na ang lahat. Lin An, hindi ka pa ba sawa? Si Xiaozi ay walang naging backlash. Hindi mo kayang makita ang tagumpay ng iba. Bakit ka? Napaka-selfish mo. Kuya, tigilan mo na ang pagbibilang. Wala akong nararamdaman ngayon na senyales ng backlash. At ngayon, ang sarap ng pakiramdam ng buong katawan ko. Kung hihingi ka lang ng tawad ngayon, tiyak na patatawarin ka ng lahat. Tama. Ang aming Xiao Jia, ngayon. Xiao Xia, ikaw, paano? Xiao Xia, ikaw, hindi ka ba naging immortal? Paano nangyari ito? Bakit? Ate, anong nangyari? Mabuti naman ang pakiramdam ko. Hindi ako nagdurugo at hindi ako tinamaan ng kidlat. Magiging immortal na ako. Bakit kayo ganito tumingin sa akin? Paano nangyari ito? Isang araw sa langit, isang taon sa lupa. Sino ba ang nagsabi na ang pagpasok sa langit ay laging maganda? Ikaw, mortal na tao na pumasok sa langit, natural na mabilis kang tatanda. Baka malapit ka ng mamatay sa katandaan. Hindi. Master, may paraan ka para iligtas ako, di ba? Ang swerte at kapalaran ay magkakasama. Ito ay bunga ng iyong sariling ginawa. Ito ay kaloob ng langit. Hindi ko ito maaaring suwayin. Hindi ayokong mamatay sa katandaan, kuya. Sa isang tingin mo pa lang, ay nakita mo na may problema ang sandatang iyon. May paraan ka para iligtas ako. Tama ba? Nakikiusap ako, iligtas mo ako. Simula ngayon, wala na akong makikipag-away sa iyo, okay? Makipag-away sa akin. Karapat dapat ka ba? At saka, sabi ko na sa iyo ang lahat ng magandang salita, pero hindi ka nakinig. Wala akong pakialam. Lin An, may paraan ka para iligtas si Xiaozi. Di ba? Gawin mo na agad. Paano ka naging ganito kasakim? Lin An, tumigil ka na sa kakulaitan mo. Ito ay tungkol sa buhay o kamatayan ni Xiao Xia. Kung may paraan ka, gawin mo na agad para iligtas siya. Kung hindi, hindi ka namin mapapatawad kailanman. Patawad? Lin Nanfei, ang iyong patawad ay walang halaga para sa akin. Siya, maghintay na lang siyang mamatay. Hindi ayoko. Ayokong mamatay. Xiaozi, huwag kang matakot. Gagawa ng paraan si ate para gumaling ka. Kahit mawala ang lahat ng kayamanan ng pamilya Lin, hindi ka namin pababayaan. Terra.
Lin An, kung may mangyaring masama kay Xiaozi, hindi kita patatawarin. Lin An, kahit hindi mabuting tao si Linje, pero Miss Shen, sa panahon ngayon, mahirap maging mabuti. Kung gaganti ka ng kabutihan sa kasamaan, ano ang igaganti mo sa kabutihan? At saka, yang tao, hindi naman mamamatay. hindi mamamatay? Ang walis na ito, bagamat nagdadala ng malas, hindi naman pumapatay. Sandali lang, babalik din siya sa normal. Maupo ka. Immortal, si Linje, at itong security guard, hindi ba sila magkasundo? Kanina, bakit mo siya hinayaan? Heya, isang mortal lang, Sakim, sariling kasalanan. Bakit ko sasayangin ang kapangyarihan ko para iligtas siya? Huwag kang mag-alala. Ngayong araw, kung makuha mo ang pambihirang kayamanan na gusto ko, ang pamilya Shen, ay madaling mawasak. Shen Xingyao, hintayin mo, ang pamilya Shen ay magiging akin din. Ang susunod nating item ay isang bato. Pero parang hindi bato. Ang bagay na ito ay hindi maputol ng espada, hindi mabiyak ng palakol, napakakakaiba. Sa subastang ito, mapupunta ito sa taong may tadhana. Panimulang presyo, 1,000,000. Bato? Isang basag na bato? Maari ring isubasta? May kakaiba ba sa batong ito? Ito ay. Lin An, ayos ka lang? Ayos lang, ayos lang. Kahit malabo, pero sa loob ng batong ito, baka kaya siya. Hoy, kayo sa auction house, nababaliw na ba kayo sa pera? Isang basurang bato lang ito. Ano raw, hindi kayang putulin ng kahit anong espada, hindi masira ng palakol? Aray, kung ano-ano na sinasabi mo, basurang bato pa rin iyan. Tama. Isang bato, kahit gaano pa ito katigas, bato pa rin ito. 1,000,000 bobo lang ang magbibid niyan. Ibaba na yan. Ibaba na nga. 1,000,000. Bibilhin ko ang batong ito. 1,000,000, una. Lin An, ano ginagawa mo? Basurang bato lang ito. Mag-aalo ka ng 1,000,000? Baliw ka ba? Ay, Miss Shen, maniwala ka sa akin. May kakaiba sa batong ito, talaga. Hindi ka malulugi sa 1,000,000. May kakaiba? Anong kakaiba? Wala. Basurang bato lang ito, hindi ba? Shen Xingyao, sabi ko, ang pamilya Shen, talagang humina na kayo. Ngayon, kahit isang basurang security guard, ang nagtataas ng karatula para sa iyo. 1,000,000, ikalawa. Lin An, bala ko lang sana dalhin ka para makakita ng mundo. Hindi ko inaasahan na magiging ganito ka pabigla-bigla. Hay, bahala na. Ang 1,000,000 ito, ituturing na lang na aral para sa iyo. Aral? Miss Shen, sasabihin ko sa'yo, ang batong ito, tiyak na sulit ito. 1,000,000, ikatlo. May iba pa bang magbibid? Kung wala nang iba, ang bagay na ito mapupunta sa security guard na ito ng pamilya Shen. Sino ang makikipag-agawan sa isang basurang security guard? Ibigay na sa kanya. Tama. 1,000,000 sulong na. Kayong mga tao, hindi nyo nakikita ang kayamanan. Pahiram ng martilyo. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung ano ang nasa loob ng batong ito. Ano ba talaga? Ito, anong nangyayari? Itong bato, bakit kumikinang pa? Baka, talagang treasure ito. Imposible. Itong bato, walang kahit anong energy fluctuation. Bakit? Paano magiging treasure ito? Baka, siya ba talaga ay isang makapangyarihan? Itong bato? Talagang treasure ito? Pero itong si Lin An, paano niya ito natuklasan? Mukhang tama ang hula ko. Ay, tingnan nyo, yung ilaw nawala na. Haha, ang tagal. Ito ay isa pa ring sirang bato. Anong silbi? Tingnan mo. Oo nga. Nagulat ako, akala ko swerte na naman siya. Nakakita ng treasure. Ito pala ay isang bato lang na kumikinang. Mali imposible.
lumabas ka. Ay, tama na, Lin-an. Kunin mo na yung bato mo. Bumaba ka. Huwag ka nang magpahiya dito. Ito ay isa lang. Sirang bato na kumikinang. Ikaw lang ang nag-iisip na mahalaga ito. Okay lang. Itong 1 milyon, kaya naming bayaran ng pamilya, Shentara. Talaga namang ordinaryong tao. Mukhang ang sumira ng aking talisman. Tiyak na ang nasa likod niya. Ang susunod na item ay Fuyun Linglong Tower. Ito ay para sa proteksyon at swerte ng bahay. Kailangan, starting bid, 50 milyon. Ito ay Suwon Tower. Haha, ito nga ang Suo Junta. Xiao Kun, tulungan mo akong makuha ang treasure na ito. Siguradong tutulungan kita. Kontrolin ang pamilya Shen. Sige. Kukunin ko ang treasure na ito. 50 milyon. 60 milyon. Ang ganda ng toreng ito. Proteksyon sa bahay at pagtataboy ng masama. Swerte ang dumarating. Ganito, ang pamilya Liu ay determinadong makuha ito. 80 milyon. Tiyak na makukuha ng pamilya Kiao ang toreng ito. Kahit dumating si Jesus, hindi siya ang masusunod. 80 milyon. Hindi, ito. Ito ang 80 milyon. Hindi ito. 80 milyon, isang beses. Huwag kang mag-alala, Xianxi. Ang mahalagang tore na ito siguradong makukuha natin. Sa iyo na ito agad. 80 milyon, 2 beses. Ang Suo Junta na ito ay kay Lao Jun na mahalagang bagay. Ngayon, ang Zhen Hunqian ay lumabas na. Ang malaking halimaw sa loob, tiyak na napawi na. Kung makukuha ko ang treasure na ito, ay may pagkakataong maging isang Daluo Xiangshan. 80 milyon, 3 beses. Tapos na. Para sa toreng ito, mag-aalok ako ng 100 milyon. Ano? 100 milyon. Ay, narinig nyo ba? Itong maliit na security guard lang ay nag-alok ng 100 milyon. Lin-an, naghahanap ka ng gulo. Ikaw, isang pangit na security guard, loob mong makipag-agaw sa akin? Sa tingin ko, ikaw ay talagang nagsasawa na sa buhay. Tumahimik ka. Ito ay para iligtas ang buhay mo. Ang toreng ito, sino mang bumili ay mamamatay. Sinong magbid, mamamatay. Ito, puro kalokohan. Ang bagay na ito, walang problema. Xiao Kun, pamangkin, huwag kang magpaloko sa batang iyan. Ito lahat. Paraan niya para manloko at makuha ang kayamanan. Narinig mo, Lin-an? Sinabi na ng maestro, ang kayamanang ito ay walang problema. Ikaw, security guard lang. Bakit ka nagpapanggap? Parang malaking lobo? Makikipag-away ka sa pamilya Kiao? Mukhang ayaw mo nang mabuhay. 150 million. 150 milyon, isang beses. Totoo ang sinasabi ko, ang pangalan ng toreng ito ay toreng kulong kaluluwa dahil sa loob nito. Nakakulong ang isang higanteng demonyo. Kung ilalabas ang higanteng demonyo, mamamatay kayong lahat. Inililigtas ko ang buhay nyo. Ay, ang galing mo talagang mag-imbento, toreng kulong kaluluwa pa. Tingnan mo ito, kumikinang na ginto, napapaligiran ng swerte. Paano magkakaroon ng demonyo sa loob? Iyon ay dahil bulag ka, kaunting pagpukaw ng espiritual na enerhiya, ilalabas ang higanteng demonyo. Kapag nangyari iyon, lahat kayo ay mamamatay. Patay ka dyan. Kahit na totoong may higanting demonyo, meron naman tayong nandyan si Master Heijo. Kahit anong halimaw, malaki o maliit, lahat iyon ay madaling mapuksa, Lin-an. Huwag mo akong lokohin dito. Sa amin na ang toreng ito, Kiao. Ibagsak na ang martilyo. 150 milyon, ikalawang tawag. Sa oras na iyon, ang mundong ito ay haharap sa isang napakalaking kapahamakan. 150 milyon, ikatlong tawag. Kahit na dapat mamatay si Xiao Xiaokun, hindi siya dapat magpalabas ng higanteng demonyo manira sa mundong ito. Bid ako. Lin-an, huwag ka nang magbid. Ang sirang tore na ito, hindi sulit. Amos din ako. 150 milyon. Sold. Wala na. Lin-an, makipag-away sa akin? Karapat-dapat ka ba? TSK. Master, halika. Dito. Hahaha. Ang tour na gusto mo, nandito mismo.
Banal na liwanag at swerte. Walang senyales ng halimaw. Mukhang ang malaking halimaw dito. Matagal nang napuksa na. Ha. Wag. May totoong halimaw dito sa loob. Kung ilalabas mo siya, tiyak na sa mundo ng tao magdadala ng malaking kapahamakan. Tumahimik ka. Ikaw na isang walang kwentang guwardiya. Anong alam mo? Narito ang Master Heijo. Hindi papayag ang halimaw na gumawa ng kaguluhan. Diska. Lin An, tigilan mo na. Kiao Xiaokun tinatawag ang taong iyon na master. Ibig sabihin, siya ay may kakayahan. Huwag ka sa harap niya magpakitang gilas. Ha. Tama. Sa harap ko, huwag ka nang magpakitang gilas. Tama ka. Ang tore na ito, talagang tinatawag na Soul Lock Tower. Ngunit ngayon, ang tore na ito ay walang aura ng halimaw. Makikita ang halimaw sa loob ay matagal nang napuksa. Hahaha. Ngayon, ito ay isang ordinaryong mahiwagang bagay lamang. Napuksa. Hindi naman siguro. Baka ikaw ay kulang sa kakayahan. Talagang hindi mo maramdaman ang aura ng halimaw sa loob. Kung talagang ginamit mo ang iyong kapangyarihan upang paandarin, ilalabas ang halimaw, tiyak na sa mundo ng tao, magdadala ng malaking kapahamakan. Tumahimik ka. Ikaw na isang ordinaryong mortal. Naglakas loob ka sabihin na hindi sapat ang aking kakayahan? Sige, ngayong araw na ito, ako, papamangha kita. Tingnan mo kung ikaw ay tama o ikaw ay mali. Go. Talaga? May totoong halimaw. 1,000 taon na. Sa wakas, nakalabas na ako. Sipsipin ko kayong lahat. Higanteng halimaw. May higanting halimaw talaga. Tapos na tayo? Tapos na? Anong ikinakabahala mo? Narito si Heijo Xianxi. Wala yang higanteng halimaw. Tama demonyong bata. Ikaw ay nakulong ng 1,000 taon. Para ka ng kandilang halos mamatay na hemp. Tingnan mo kung paano kita haharapin. Sikretong sining ng Heijo. Go. Ito ay. Ay ito, hahaha. Ako ang dakilang santo ng langit. Ikaw na maliit na immortal na walang kwenta. Gusto mo pa akong saktan? Mamatay ka. Imposible ito. Si Master Heijo ay hindi man lang nasaktan ng demonyong baka na ito ni isang balahibo man lang. Mahal na demonyong baka, mangyaring patawarin mo ako. Ay ako. Ako ang kumuha ng kaluluwang tore na ito para iligtas ka. Patawarin mo ako. Maawa ka. Ay, tama mahal na demonyong baka. Pakiusap, patawarin mo kami ay. Lin An, pasensya na, Lin An. Hindi ko alam na totoo pala ang sinasabi mo. Tayo ngayon, ano ang gagawin natin? Sa sitwasyong ito, kailangan nating sumubok. Demonyong baka. Tingnan mo kung sino ako. Lin An, ikaw na isang amoy na security guard. Ano na naman itong katarantaduhan mo, mahal na demonyong baka? Kahit si Master Heijo ay hindi kayang harapin. Kung galitin mo siya, mamatay ka ng 100 beses, Lin An. Bakit hindi ka pa lumuhod at humingi ng tawad? Ikaw, hindi ba ikaw? Ang gusto mo ay mamatay din kami? Mga duwag kayo. Mula sa 9 na langit, natanggap ko ang utos, alam ng mga bituin ang aking pangalan. Ako ay ang ika-5 hari ng katimugang tarangkahan. Pintuan ng Timog Langit, ika-5 hari ng langit. Sabi mo, ikaw ay ika-5 hari ng pintuan ng Timog Langit. Paano naman mangyayari iyon? Lin An, nabaliw ka na sa pagiging guard mo. Narinig ko lang na mayroon sa pintuan ng Timog Langit na 4 na hari ng langit. Sino ang nakarinig na may ika-5 hari ng langit? Tama ako. Si Lumang Baka, narinig lang. Ang pangalan ng 4 na hari ng langit. Itong ika-5 hari ng langit mo. Anong klaseng bagay ba iyan, Lin An? Ikaw na guard. Okay lang na nambastos ka kay Ginoong Baka, pero Nagpapanggap ka pa na Diyos. Sa tingin ko, totoong baliw ka na. Wag.
Kahit guard ako, pwede ko ring protektahan ang libu-libong tao. Hindi ako luluhod sa demonyong bakal nito. Baliw. Ikaw. Talagang baliw. Nagmatigas ka pa kay Ginoong Baka. Shen Xingyao, saan mo nakuha ang guard na ito? Talagang baliw. Ngayon ay naglalakas loob ka pang magsalita ng kalokohan dito. Gusto mo bang mapahamak tayong lahat? Lin-an, alam kong may kakayahan ka, pero hindi mo pwedeng ipagpanggap na ikalimang hari ng pintuan ng Timog Langit. Masyadong peke iyan. Walang maniniwala. Tama nga, kung magpapanggap ka, dapat magmukha kang totoo. Sabi mo ano ka? Ikalimang hari ng pintuan ng Timog Langit, sige, kung ganoon, gamitin mo na ang iyong kapangyarihan, patunayan mo na kaya mong mahuli ang demonyong baka. Kung may kakayahan ka talaga, luluhod ako at yuyuko sa iyo. Sige, lumuhod at yumuko. Tingnan mo ng mabuti. Iyan Gang Cheng daw. Pagsupil sa mga demonyo sa tatlong mundo. Ito. Baka naman. Baka nga siya ay ikalimang hari ng pintuan ng Timog Langit. Tuwid na landas ng langit supilin ang masama sa tatlong kaharian. Mahika banal na guro, marunong din siya ng mahika. Baka naman, siya talaga ang ikalimang hari ng Nantianmen. Baka si Lin-an ay talagang ikalimang hari ng Nantianmen. Buti naman, may pag-asa na tayo. Alis. Anong nangyayari? Kaya kong gamitin ang kapangyarihan ng mga bituin. Bakit hindi kita masaktan? Anong ikalimang hari ng Nantianmen? Hindi ko narinig. Isang nakakuha ng pagkakataon. Nagkataong natuto ng ilang mahika. Na Diyos alamat. Akala mo kaya mong lipulin ang mga demonyo? Nakakatawa talaga. Ha ha ha. Nagulat ako. Muntikan mo na akong lokohin, Lin-an. Ikaw ay basurang security. Wala kang gintong utos. Wala kang malinaw na proklamasyon. Wala kang seremonya ng pagtatalaga. At nangangahas ka pang tawagin ang sarili mo na ikalimang hari ng Nantianmen. Lumuhod ka na. Humingi ka ng tawad kay Panginoong Toro. Bilisan mo. Gintong utos, malinaw na proklamasyon. Itong matandang Jade Emperor ay hindi nagbigay sa akin ng kahit ano. Ito ay panloloko. Mukhang. Kailangan kong subukan. Lin-an, sa ganitong oras, dala-dala mo pa iyang sirang bato para saan? Baka gusto mong gumamit ng bato patayin si Panginoong Toro? Nanaginip ka yata. Tama nga. Lin-an dali. Kay Panginoong Toro. Humingi ka ng tawad. Baka ang Panginoong Toro ay magpatawad sa iyong buhay. Kuya Unggoy, ang galing mo talaga. Hindi ka kayang pigilan ng 5 elementong bundok lumundag ka bilang Sun Wukong. Hindi. Si Lin-an ba ay nababaliw? Narito pa ang demonyong baka. Kumakanta siya rito. Nagpapanggap na may kapangyarihan. Nagpapalipas lang ng oras. Hoy, tumigil ka sa pagkanta. Ang kantang ito hindi makakapagligtas ng buhay mo. Mamatay ka na. 1,100,000 milya iling ang iyong kapangyarihan, guguho ang bundok at sasabog ang lupa. Ang aura na ito, para Anong nangyayari? Yang sirang bato niya bakit kumikinang muli? Nagawa pa nitong itaboy ang demonyong baka. Anong klaseng kayamanan ba ito? Ito. Mukhang epektibo nga ito. Ang iyong magandang pangalan ay kilala sa lahat. Ang iyong kwento ay sinasabi ng libo-libo. Ang gintong pamalo ay laging kumikinang, lilinisin ang lahat ng demonyo sa mundo. Hoy, magaling kang kumanta. Tutulungan ka ng matandang ito. Brod, huwag kang umatake. Ako ito, kuya mo. Hey! Nalinlang ako noon. Nakulong ako sa tore ng mga kaluluwa sa langit. Ngayon lang ako pinalaya. Papunta na sana ako sa langit para humingi ng paliwanag ang mga mortal na ito. Tinatakot ko lang sila. Oo, pumunta sa langit para humingi ng paliwanag. May experience ako. Tara, sasama ako sa iyo. Great Sage, hintayin mo ako. Sasamahan kita, tatanungin ko rin iyon. Ang tungkol sa Golden Decree at Clear Edict. Ginoong baka? Oy, nasaan ang ginoong baka? Saan nagpunta ang ginoong baka? Hey, demonyong baka. Wala na ang demonyong baka.
hindi na tayo mamamatay. Hahaha. Lin-an, nasaan ka? Bakit nawala rin si Lin-an? Hemp, tiyak na kumanta ang lalaking iyon. Ininsulto ang ginoong baka. Pinatay siya ng ginoong baka. Naging alikabok. Lin-an, patay ka na ba talaga? Emperador Jade, buhusan mo ako ng alak. Dali. Ay, aking ikalimang Tianwang. Ang aking langit, ilang araw lang ang payapa. Paano mo naman dinala mo ulit ang dalawang ninuno na iyon? Hindi naman kamahalan Emperador Jade, huwag ninyong aakusahan ng isang mabuting tao. Ito ay para sa investigasyon ko sa kaso ng nawawalang mahiwagang sandata ng langit, at hindi sinasadyang napalabas ang demonyong baka. Tungkol naman sa paglitaw ng dakilang santo, iyon ay kasalanan mo. Kasalanan ko? Sabihin mo, ako bilang isang ikalimang hari ng Timog Pintuan ng Langit, wala akong gintong atas, wala ring malinaw na kautusan, at wala ring seremonya ng pagtatalaga. Ang kapangyarihan ay hindi sapat. Kung kaya kong talunin ang demonyong baka, hindi ko nakakailanganin ang dakilang santo. Tama ka. Ito ay isang pagkakamali ko. Nakalimutan ko bang bigyan ka ng seremonya ng pagtatalaga? Huwag kang mag-alala. Ipapaalam ko agad kay bituing tagapangasiwa ng lungsod ng Ulap para ihanda ang pagpupulong ng ikalimang hari ng Timog Pintuan. Bibigyan kita ng gintong medalya. Maraming salamat, kamahalan Emperador Jade. Aalis na po ang inyong lingkod. Lin-an, ito. Iyon? Kamahalan Emperador Jade, may iba pa po ba kayo? Ay nako. Lin-an kong kapatid. Yung bag ng mga nilalang. Talagang maganda. Pero ako? Ikaw? Hindi. Isang kaibigan ko. Pagkatapos gamitin ang bag ng mga nilalang na iyon, palagi kong nararamdaman sakit sa baywang at binti. Walang sigla. Parang naubos ang katawan ko. Gusto kitang tanungin, mayroon pa bang iyon? Isang kaibigan mo sakit sa baywang at binti, walang sigla, parang naubos ang katawan. Tama. Meron pare, siguradong meron. Talaga? Ang bagay na ito ay tinatawag na Wei. Bai. Jingtian Wei Di Zhao Huadan. Oo. Jingtian Wei Di Zhao Huadan. Napakadakilapil ng kapalaran. Ang pangalan na ito talagang napakaastig. Hoy! Batang Lin! Paano ba ito gamitin? Ang mahiwagang gamit nito, hindi maipaliwanag. Uminom 30 minuto bago. Makikita ang epekto. Bago. 30 minuto. Makikita ang epekto. Mangyaring ibigay sa iyong kamahalan, sa inyong kaibigan. Kung maganda ang epekto, humingi muli sa akin. Ay wow. Aking Tianwang na kapatid. Talagang magaling ka bilang security. Talagang may kapangyarihan ka nga. Ito. Umuwi ka muna maganda. Ikalimang Tianwang Conference ha. Tara, umalis na tayo. Yehe. Anong sabi mo? Patay na si Lin-an. Ito, Paano nangyari ito? pasensya na ate. Kasalanan ko lahat. Dapat kong tinulungan si Lin-an. Nakunan ng larawan ang tore na iyon. Kaya ang masasamang espiritu ay hindi makalabas Lin-an. Hindi siya. Xingyao, huwag kang masyadong malungkot. Si Lin-an ay may kapangyarihan. Tiyak na magiging maayos siya. Magpadala ka pa ng mga tao upang hanapin siya. Siya. Lin-an may daga. Lin-an, tiyak na magiging maayos ka, tama ba? Lin-an, Miss Yero ako. Lin-an ate. Tinatawag mo ba si Lin-an? Ako. wala. Xingyao, mali ang narinig mo. Matulog ka na. Ay, bahala na. Sigurado pagod lang ako ay. Miss Yero ano to? Lin-an, okay ka lang. Talagang napakabuti. Alam mo ba kung gaano kita inalala? Miss Yero. Tawagin mo akong Xiaoro. Lin-an, may mga bagay. Kapag nawala, saka mo lang pinahahalagahan. Sinabi ko na, gusto kong bigyan si Zihan ng isang tatay.
Miss Ye. Tawagin mo akong Xiaoro. Xiaoro. Lin An. Ako. Ate, hindi ka pa natutulog? Papasok na ako. Bilis, bilis. Ate, ikaw? Bakit ka natutulog ng maaga? Oh, medyo inaantok na ako ngayon. At dahil pa sa nangyari kay Lin An, kaya medyo pagod na rin ako. Naku, ano ito? Ang sikip. Ah, Hoy, ate, okay ka lang? medyo inaantok na ako. Humihikab lang. Ate, lalo akong nag-iisip. Parang may mali. Ay, Noong isang araw bago mawala si Lin An, yung bato sa kamay niya ay naglabas ng puting liwanag na kayang itaboy ang mga demonyo. Hindi siya dapat maaksidente. oo. Si Lin An na iyon ay nakakilala na si Zihan ay pinagtaksilan. Ay tiyak na may kakayahan siya. Ikaw, matulog ka na. Bukas ng umaga, baka bumalik na siya. Bilis. Oo, tiyak na walang mangyayari kay Lin An. Oy, ate, yung kumot mo, bakit kakaiba? Saan kaya ang kakaiba? Ito, parang mayroong bagay. Matigas. Ay! Ay, Ano ito? mayroon nga. Ito ay... Ang pabaya ko naman ito ay isang baseball bat. Baseball bat. Bakit naging baseball bat? Akala ko. Ano ba ang akala mo? Wala ate. Bakit bigla kang naglalagay ka ng baseball bat diyan? Kasi kamakailan lang. Dahil sa pangyayari na pinagtaksilan si Zihan. At saka wala si Lin An sa bahay. Ako ginagamit ko ito para protektahan ang sarili ko. Oy, bumalik ka na at matulog. Sige, ikaw din. Magpahinga ka ng maaga ate. Lalabas na ako. Hoy, Nakakasakal. Ang init. Hindi, Miss Ye. Bakit bigla kang nasa kama? Bakit may baseball bat sa ilalim ng kumot? Naiipit ako sa baseball bat. pasensya na, Lin An, teka, imamasahe kita. Ellen. Lin An, ikaw. Ikaw. Ye, Miss Ye. Ako. Sabi ko na nga ba? Tawagin mo akong Xiaoro. Sawa. Sa kwarto ni Ate Mai, naririnig akang ingay. Bahala na. Siguro, pagod lang ako. Ito ay mas nakakapagod kaysa maging security guard. Lin An, Miss Shen. Pakinggan mo ako. Lin An, buti naman at okay ka lang. Akala ko ako ang may kasalanan sa'yo. Pakabitaw muna ako. Lin An, pasensya na. Mula ngayon, hindi na kita sasagabal. Hindi mo alam kung gaano kita inaalala. Miss Shen, okay lang ako. Tawagin mo akong Xing Yao. Lin An, hindi mo alam. May mga bagay kapag nawala, saka mo malalaman kung gaano kahalaga. Tungkol sa'yo, Bakit pamilyar ang sinabi mo? Lin An, ano bang sinasabi mo? Wala lang. Miss Shen Hindi Xing Yao. Ang ibig kong sabihin, yung sa atin ay masyado bang mabilis? Lin An, nung nawala ka, doon ko nalaman kung gaano ka kahalaga sa akin.
Ayaw mo ba sa akin? Ako, hindi naman. Xingyao, Naku! Nakalimutan ko na nasa bahay si ate. Xingyao, bakit ka natutulog sa sofa? Naku, grabe naman, ano ba ito? Ako. Itong sofa, tinulugan ni Linan. Natutulog ako. May seguridad. Oh, ganoon pala. Oo nga pala. Kaninang umaga, nakita mo ba si Linan? No. Hindi. Wala. Pero ate, huwag kang mag-alala. Tiyak na okay lang si Linan. Ngayong araw, magpapahanap ulit ako. Ay, Xingyao, yung sofa mo, medyo masikip ngayon. Yung baka o mga damit ko. Oh, damit lang pala. Ito ano ito? Ang tigas. Ito. Ito ay. Ito. Ito ay baseball bat. Sa tingin ko kagabi, may punto si ate. Kaya nag-ipon din ako, pang depensa. Baseball bat pala. Ganoon pala. Teka, bangon ka na. Ako, lalabas muna ako. Naku, sus Mariosep. Nai-suffocate ako. Ang ganitong bagay, ayaw ko nang ulitin. Linan, yung sinabi mo, anong ibig mong sabihin? Ako. Bitawan mo ako. Ngayon, ikaw ay akin. Ikaw. Nandito pa ang hipag mo. Sa utos ng Jade Emperor, inuutusan ang bituin ng Cloud City. Magsagawa ng South Heaven Gate 5th Heavenly King Conference. Itakda ang tungkulin ng Hari ng Langit. Ipakita ang kapangyarihan ng makalangit na daan. 5th Heavenly King. Meron nga, 5th Heavenly King ng South Heaven Gate ang posisyong ito. Itong 5th Heavenly King ng South Heaven Gate. Ang sinabi ni Linan kanina, lahat ay totoo? Siya ba talaga ang 5th Heavenly King ng South Heaven Gate? Imposible. Talagang imposible. 5th Heavenly King ng South Heaven Gate. Iyan ay isang opisyal na Diyos ng langit. Ang pinagmulan ni Linan. Ang iyong naimbestiga ay maliwanag na maliwanag. Paano siya magiging isang Diyos? Shao Kun, pumunta ka agad at magsabi sa mga angkan ng Cloud City. Sabihan sila na ang 5th Heavenly King Conference ng South Heaven Gate. Sino man ang hindi pumunta, ay magdaranas ng kapahamakan. Hindi ko na kaya. Walang lupang nasisira sa pagbubungkal, ang bakalang ang nauubos. Ngayon naiintindihan ko na ang kaibigan ng Jade Emperor. Linan. Miss Shen, ako ay wala na talagang kaya. Pwede ba tayong? Ay naku, may malaking problema. Ang pamilya Kiao ay maghahandang magsagawa ng 5th Heavenly King Conference ng South Heaven Gate. Ano? 5th Heavenly King Conference ng South Heaven Gate. Ang malaking espada na ito ay ang Tianwang Quanbing. Kung makukuha mo ang pagkilala nito, maaari kang maging Nan-Tianmen ang ikalimang Tianwang. Tianwang Quanbing. Maging Tianwang. Isang mortal na tao gusto ring makuha ang pagkilala ng Tianwang Quanbing Hemp. Talaga nakakatawa na sobra. Pagpugay, Immortal Master. Linja, buti na lang malaki ang swerte mo, bata.
Akala ko talaga mamamatay ka sa walis na iyon. Anong walis na iyon lahat ay ilusyon ni Lin An. Si Xiaozi lumabas saglit at ayos na siya. Sa tingin ko si Lin An ay ayaw na magkaroon tayo ng anumang kayamanan para lang sa kanyang panlilinlang. Kiao Xiao. Sabi mo lahat ng pamilya sa Jiangcheng. Darating sa Nantianmen, ika-5 Tianwang na pagtitipon. Sabi magkakaroon ng pagkakataon. Ngayon nasugatan si Xiao siya. Para lang silang palamuti. Tama nga. Tama na. Isang grupo ng mga mortal akala nyo ang pagkakataon ay madaling makuha. Ito ay Tianwang Quanbing. Kailangan ng pagkakataon upang mabuksan para maipakita ng langit ang kabutihan ng buhay. Pagkakataon. Anong pagkakataon? Siyempre. Nantianmen, ika-5 Tianwang dumating. Nantianmen, ika-5 Tianwang. Aking mabuting ate. Hindi ba yon ang sinasabi ko? Ang nasa isip mo? Sakali. Nantianmen, ika-5 Tianwang. Ay si Lin An. Ate, anong sinasabi mo? Ika-5 hari ng Nantianmen, iyon ay tunay na Diyos. Si Lin An, kahit anong sabihin niya, siya ay isang security guard lang. Paano magiging Nantianmen ang ika-5 hari? Ate, kamakailan, medyo kakaiba talaga si Kuya. Pero ginagawa niya ito para makuha ang atensyon natin. Paano siya magiging ika-5 hari ng Nantianmen? Pero, si Lin An ay talagang nagbago ng malaki kamakailan. At parang kaya niyang marinig ang ating mga iniisip, kaya... Lin An. Itong Lin An na sinasabi ninyo ay talagang nagsasabing siya ay ika-5 hari ng Nantianmen. Ano? Kiao Xiao. Ibig sabihin si Kuya ay talagang ika-5 hari ng Nantianmen. Sa kasamaang palad, hindi. Itong pangit na security guard nagmamayabang ay nawala na ng tuluyan. Ano? Sabi mo si Lin An, namatay siya. Patay. Talagang ang patay na siya? Ang galing. Patay si Lin An. Ang buong pamilya Lin ay akin na. Ate, huwag ka masyadong malungkot. Kahit patay na si Kuya, pero nandito pa ako para sa'yo. Ituturing kitang tunay kong ate. Ito ay... Bumukas ang tarangkahan ng langit. Sabay-sabay na umiyak ang mga crane. Ika-5 hari ng Nantianmen. Dumating na. Nantianmen, ika-5 hari, talagang dumating. Kung makakasama ko siya, ako at si Xiaojia, parehong aangat ang buhay namin. Ika-5 hari ng Nantianmen. Kung mabibigyan ako ng pabor niya, makakuha ng pagkakataon na maging immortal. Bakit pa ako magpanggap na mabait? Sa oras na iyon, anong? Pamilya Lin, Pamilya Shen, Pamilya Kiao, lahat ay akin. Di. Dumating na ang immortal. Sinalubong namin. Ika-5 hari ng Nantianmen. Sinalubong namin. Ika-5 hari ng Nantianmen. Lindsay, mapagkunwari. Masama ang puso. Hindi karapat-dapat bilang anak. Itapon sa reinkarnasyon. Wala nang pagkakataon na muling mabuhay. Ano? Ano? Pan-ching-ching. Palikero. Mapagpanggap. Hindi karapat-dapat bilang asawa. Itapon sa landas ng hayop. Hindi na muling magiging tao sa mahabang panahon. Hindi, huwag. Lin An. Lin An. Kuya. Ikaw, hindi ba patay ka na? Lin An. Buhay ka pa pala? Paano nangyari iyon?
Kung namatay ako, ngayon, itong pagpupulong ng ikalimang hari ng Timog Tarangkahan. Para kanino ito? Kung namatay ako, paano naman kayo nakatakas mula sa kamay ng demonyong baka? Xiao Xiaokun. Sa totoo lang, ako ang iyong tagapagligtas. Bakit hindi ka pa lumuhod at yumuko para magpasalamat? Salamat. Salamat sa ulo mo, kahit na hindi ko alam kung paano mo nagawa makatakas mula sa demonyong baka. Pero ngayon ito ay isang seryosong ng ikalimang hari ng Timog Tarangkahan seremonya ng pagtatalaga. Ikaw, isang guard, at naglakas loob kang paluhod kaming sumamba sa iyo? Naghahanap ka ng gulo? Kuya, kahit gusto mo makuha ang atensyon ng lahat, dapat pumili ka ng tamang oras at lugar. Dito ka nagpapanggap na tunay na immortal. Pinapaluhod mo ang lahat ng mga pinuno ng pamilya sa iyo ng ganitong malaking paggalang, sobra ka na talaga. Oo nga, sobra na talaga. Lin An, nakita kitang buhay. Masaya talaga ako. Pero bakit ikaw pa rin? Ganyan ka kapalagayang loob. Pinapaluhod mo ang lahat ng ganito kalaking paggalang. Mag-sorry ka na agad. Paumanhin? Kakadating ko lang at kayo ay nagbigay ng ganitong malaking paggalang, wala naman akong sinabi, at saka, kahit na kayo ay magbigay sa akin ng lumuhod at yumuko para humingi ng tawad. Kaya kong tanggapin. Tama na. Bata, ikaw isang maliit na guard, kahit na nakakuha ka ng pagkakataon, ay isang palaka sa ilalim ng balon. Umalis ka na agad para hindi mo guluhin ang pagpupulong ng hari. Sinabi ko na, ang pagpupulong na ito ng ikalimang hari ng Timog Tarangkahan ay para sa akin. Kung hindi kayo naniniwala, tingnan ninyo. Nakatapak na siya. Hindi siya natalsik pabalik. Tapak. Nakatapak na siya. Kuya, bakit hindi siya naapektuhan ng backlash? Talaga. Si Linan nga ba ay ang ikalimang hari? Si Linan nga ba ay ang ikalimang hari? Imposible. Talagang imposible. Isang guard lang siya. Isang bantay pinto. Paano magiging ikalimang hari ng Nantianmen? Bantay pinto. Pinto rin ang Nantianmen. Ako ay naging ikalimang hari na nagbabantay ng Nantianmen. Hindi ba ito makatuwiran? Pinto rin ang Nantianmen. Ito. Uy, huwag ka nang magpanggap, bata. Pinto nga ang Nantianmen, pero hindi ikaw, isang munting guard, ang makakapagbantay niyan. Master, ano ang ibig mong sabihin? Si Lin An ay nakaakyat na sa eksklusibong hagdan ng ikalimang hari ng Nantianmen, na banal na hagdan. At hindi pa siya na backlash. Hindi ba ito patunay na siya nga ang ikalimang hari ng Nantianmen? Swerte lang ang batang ito. Kamakailan ay nagbago ang kapangyarihan ng hari. Marahil ay nakita ng hari na nasugatan ang batang si Linje at naawa. Kaya binawi ang presyon. Ngayon, lahat ay pwedeng lumapit sa kapangyarihan at makatanggap ng biyaya. Ganun pala? Ang selfish mo naman, kuya. Tiyak na ngayon lang nagtatago ka sa dilim para panoorin akong masaktan. Pinatay ng Tianwang ang pressure niya. Kaya ka lumitaw. Para makuha ang oportunidad ng maaga. Napaka-selfish mo naman talaga. Lin An, bumaba ka agad. Ang oportunidad na ito, dahil nauna ka, hindi mo kayang hawakan. Hayaan si Xiaozi na mauna. Tama, Lin An. Dinaya mo kami, kaya dapat mong bayaran kami. Paano ka naging una? Naagawin ang oportunidad. Hayaan si Xiaozi na mauna. Dinaya ko kayo. Sige. Kayo na ang sumubok. Tingnan natin kung wala ako. Ilan pang oportunidad ang makukuha ninyo? Lumayas ka. Ako na muna. Ano ito? Totoo ba na siya ay ang ikalimang Tianwang ng Nantianmen? Ito. May backlash pa. Bakit si kuya ayos lang? Baka, siya ba talaga ang ikalimang hari ng Nantianmen? Nagmamadali. Ang Tianwang na Tiansa, hindi ganoon kadaling makuha. Tianwang na Tiansa. Pangkalahatang biyaya sa lahat. Ito ang landas patungo sa langit. Sinusukat ang swerte ng tao. Ang sinumang makapasok sa 7 hakbang, makukuha ang swerte ng karaniwang tao. Ang pumapasok sa 5 hakbang, makukuha ang swerte ng 1,000 taon.
sa loob ng 3 hakbang ay isang bituin ng swerte na ipinagkaloob ng langit. Makukuha ang pagpapala ng pintuan ng langit. Ngunit limitado ang swerte ng tao. Hindi pwedeng pilitin. Ang swerte at sakuna ay magkaugnay. Kung pipilitin mong sumulong, tiyak makakaranas ng malaking sakuna. Oh, ito pala ay nakadepende sa swerte ng tao. Pero, Master, bakit kahit isang hakbang, hindi ako makapasok? Ang iyong pagkakataon ay wala rito. Huwag mong pilitin. Susunod, sino ang gustong subukan ng sariling swerte? Wala itong swerte. At magbabalik pa sa'yo. Ito ay masyadong delikado. Swerte. Kung makakapasok ako sa loob ng 3 hakbang, maging piniling maswerteng bituin, lahat ay magpapasikat sa akin. Master, ako si Linje, handang subukan. Ang langit ay nagbibigay ng biyaya. Depende sa kalooban ng langit. Hindi dapat pilitin. Ikaw. Sige, subukan mo. Linje, payo ko sa'yo, kalimutan mo na lang. Sa tingin ko, may itim sa pagitan ng iyong kilay. Walang anumang swerte, mag-ingat ka sa pagsulong ng isang hakbang. Baka tamaan ka ng kidlat at mamatay. Lin An, tumahimik ka na. Si Xiaojia ay napakabait. Yung sinasabi mong malas na walis, ay hindi siya napatay. Ibig sabihin, ang ating Xiaojia ay isang taong may swerte. Naniniwala ako sa kanya, tiyak na siya ang pinili ng langit. Kuya, paano mo masasabi iyon? Gusto kong tahakin ang daan ng langit upang maging piniling maswerteng bituin. Para rin kay ate at kay manang, paano mo ako maisusumpa na mamatay? Lin An, ikaw ay ganito pa ring makasarili. Hindi mo kayang makita ang iba na maganda ang kapalaran. Labis akong nabigo sa iyo. Siya, ngayong araw, patutunayan ko sa iyo ang aking sarili. Walang tumalbog Xiaojia. Walang tumalbog. Ibig sabihin, si Xiaojia ay isang taong mapalad. Lin An, nakita mo na ba? Xiao Zi ay makakatuntong din sa landas patungo sa langit. Hindi pa ba ito sapat upang patunayan na siya ay mabuting tao, na mali ka? Bakit napakatigas ng ulo mo? Ako ang matigas ang ulo. Lin Nanfei, hindi mo ba alam ang isang kasabihan na narinig mo na, ang mabuting tao ay hindi mahaba ang buhay. Ang masamang tao ay tumatagal ng 1,000 taon. Lin An, ang sama mo naman. Sinabi mo pa na si Linje ay isang peste. Peste Lin An. Ikaw ang peste. Kapag si Xiaojia naging piniling maswerteng bituin, pipilitin kitang lumuhod at humingi ng tawad sa kanya. Piniling maswerteng bituin. Linje, sige, magpatuloy ka. Ang mabuti mong ate at mabuti mong ipagsabi nila ikaw ay mapalad. Dali, patunayan mo sa amin. Ay, nakakainis. Kahit walang tumalbog. Pero nararamdaman ko, napakalakas ng pressure. Xiaoze, bakit hindi ka sumusulong? Maging pinagpala ka na agad para hampasin si Lin An sa mukha. Mukhang naramdaman na niya ang bigat ng langit at lupa. Ang mga taong walang sapat na swerte, bawat hakbang pasulong ay makararamdam ng pagtanggi mula sa langit at lupa. Linje, mahirap na ang isang hakbang mo. Tumaba ka na. Isang hakbang lang. Totoo bang gaya ng sinabi ni Lin An? Iyon. Swerte lang siya. Hindi ako pwedeng bumaba. Gusto kong maging pinagpala. Gagawin ko kayong lahat ay aapakan ko. Puwersahang hakbang babalik sa iyo ang masama, talagang sakim ka. Xiaoza, ayos ka lang ba? Xiaoza, kahit hindi makuha ang biyaya ng Tianmen, ayos lang. Ako at si ate, gaya ng dati mahal ka namin. Nakakainis. 2 pa lang na hakbang ganito, nakalaki ang pressure.
Ako, isang nag-aral sa ibang bansa, doktor, sa medisina. Minamahal ako ng lahat. Ako ang piniling maswerte. Susubok pa ako ng isang hakbang. Xiaozi, nakaabante na ng isa pang hakbang. Nasa loob na ng 7 hakbang. Ito ay nagpapakita na, ikaw ay taong may swerte. Bumalik ka na, napakagaling na. Tama, Xiaoza. Nakatatlong hakbang ka na. Napakagaling, Xiaoza. Bumalik ka na, Nagagawa pang umabante. Guro, ang swerteng ito, maaari bang makuha sa tiyaga? Kung puro sipag lang, bakit kailangan pa ang talento? Tingnan mo ang kanyang ulo. Ano ba yan? Ano yun? Sa ulo niya, bakit may naglalaho? Iyon ang kanyang swerte. Ano? Sa Kim, walang pagsisisi, pilit na sumusulong. Ito ay labis na pagsasamantala, pagtapon ng kinabukasan. Ito ay pag-ubos ng hinaharap na swerte para labanan ang galit ng langit. Kapag ang swerte niya naubos na, ang matitira na lang ay malas. Ano, ang ginugol ni Xiaoxia ay ang kanyang hinaharap na swerte. Xiaoxia, narinig mo ba? Bumalik ka na. Kung maubos ang swerte, may iwan na lang ang malas. Malas? Hindi ako malas. Kapag naging pinili akong maswerte, ang swerte ay sagana. Gusto kong sumulong pa. Huwag. Ay, Huwag. Xiaozi, bumalik ka na. Ate, ayaw kitang maging pinili ng tadhana na swerte. Ayaw ko rin na magkaroon ka ng basbas ng langit. Ikaw lang ang gusto ko. Tama. Xiaoji ate, hindi mo kailangan patunayan ang kahit ano. Nasa iyo ang pagmamahal namin ni ate. Sapat na iyon. Ito si Lin An, na hindi mo makukuha kahit magmakaawa ka. Bumalik ka na, Hindi mo yan makukuha kahit magmakaawa ka. Panching-chingwa kang mayabang. Akala mo ba ang pagmamahal ninyo ay magkano? Mahalaga ba iyon sa kanya? Tama na, Lin An. Hindi mo nakuha ang ubas kaya sinasabi mong maasim. Ang pagmamahal namin ni ate hindi mo ito makukuha kailanman. Hindi makukuha. Eh di mabuti. Kung ganoon, hayaan ninyo ang mabuti ninyong kapatid na makita ang inyong pag-aalala para sa kanya kung magpapabaya ba siya sa tinatawag na basbas ng langit. Xiaozi, narinig mo ba? Bumalik ka na. hindi. Gusto kong makuha ang basbas ng langit. Gusto kong maging ang pinili ng tadhana na swerte. Karapat dapat ako dito. Ako ay isang nag-aral sa ibang bansa. Doktor ng medisina. Bakit ako? Pagtawanan ng isang security guard. Bata, pag-isipan mong mabuti bago ka umalis. Ang gagastusin ay ang iyong buhay. Gumagastos ng buhay. Ako, ang biyaya ng Tianmen ay nasa harap ko na. Hindi ako sumusuko. Hindi ako sumusuko. Xiaozi, tutulungan kita. Mukhang epektibo talaga. Gumaan ang pakiramdam ko. Gumagana. Sige, tutulungan kita. Pagmamahalan ay talagang malalim. Para sa isang kapatid na hindi ninyo kadugo, ay handang gastusin ang sariling biyaya. Sa iyong tunay na kapatid, ay malamig ang trato. Talagang katawa-tawa. Lin An, huwag ka nang matigas ang ulo. Ito ang bond ng magkapatid. At ito ay hindi mo kailanman makukuha. Tama. Lin An, nagsiselos ka. Xiaoza, lakad ka lang ng matapang. Nandito ang ate at manang mo, tutulungan ka namin. Makakuha ng basbas ng Tianmen, at maging pinagpala. Bakit? Bakit mayroon akong basbas mula kay ate at manang?
Isa lang ang hakbang na nagawa ko. Mukhang si Linje ay talagang walang swerte. May tumulong sa kanya, ngunit wala pa ring 5 hakbang. Naku, kawawa naman. Tumahimik ka. Kahit na ikaw ay isang immortal master, hindi mo dapat insultuhin si Xiao Jie. Si Xiao Jie sa aming puso ay ang pinakamahusay. Siya ay may swerte. Tama, ang mga hakbang na ginawa ni Xiaozi ay dahil sa kanyang sariling pagsisikap. Ang pagmamahal namin sa kanya ay walang pag-iimbot. At ito ay hindi kailanman makukuha ni Lin An. Xiaozi, laban. Xiao Jie laban. Patunayan mo ang sarili mo. Nakakainis. Makukuha ko ang biyaya ng Tianmen. Maging akong piniling maswerteng bituin. Hindi maganda. Kapangyarihan ng Setro. Nararamdaman kong iniinsulto ako. Magsisimula na ang pagbaliktad. Bumalik ka. Babaliktad. Insulto. May suporta ako ni na ate at manang. Bakit mo naman akala na iniinsulto pa kita? Oh, Tapos na. Ah, Xiaozi, ayos ka lang ba? nakakainis. Ako, isang nakapag-aral sa ibang bansa, doktor sa medisina. Hindi ako ang napiling swerte ng langit. Sino yon? Siya ba itong basurang security guard? Xiao Jie, huwag ka nang magalit. Hindi naman yan yung biyaya ng Tiangmen. Hindi naman mahalaga yan. Basta't maayos ka lang. Tama, Xiaozi. Basta't magkakasama ang pamilya natin. Ang saya at saya ang pinakamahalaga. Masaya, masaya. Sa tingin ko hindi naman. Kakapasok lang ninyo sa daan ng langit ng sapilitan, wala na kayong swerte. Sa hinaharap, puro malas na lang. Lin An, nagsisinungaling ka. Naiinggit ka lang. Sa pagmamahal namin kay Xiao Jie. Anong swerte? Anong malas? Iyan ay wala at hindi totoo. Wala talaga. Tama, Lin An. Kahit hindi nakuha ni Xiaozi ang biyaya ng Tiangmen, siya pa rin ang aming pinakamamahal na kapatid na lalaki. Ikaw, bakit mo kami sinusumpa? Sumpa? Tingnan ninyo sa sarili ninyo. Xiao Jie may masamang nangyari. Ang iyong thesis ay na-plagiarize. Sa Jiwang, sobra ang pagkopya. Binawi ang iyong degree. Ano? Jiwang? Ano yang Ziwang? Hindi ba't ginawa natin ito ng lihim? Anong problema, Xiaoxia? Miss Lin, may hindi maganda. Maraming kumpanya ng pamilya Lin ang nahuli sa pag-iwas ng buwis. Nasira ang daloy ng pera natin. Malapit nang mabangkarote ang Lin Corporation. Ano? Ching-ching, masama na. Ano? Bakit ganito? Bakit ganito? Talaga bang, sunod-sunod na ang malas natin? Sariling gawa. Sariling buhay ang sisi. Lin An, tama na. Sa tingin mo, bilang isang guwardiya, may karapatan ka bang sisihin kami? Kahit na malas kami, mas magaling pa rin kami sa iyo ng 1,000,000 beses. Ako, gwardiya. Kailangan mong malaman kung ano ang binabantayan ko. Ngayon, ako ay gwardiya ng Tianmen. Lin An, Huwag kang mag-alala, Xingyao. Ngayon ay ipapaalam ko sa kanila. Ang pagiging security guard na ito ay hindi basta-basta para sa kahit sino. Tama na, Lin An. May swerte ka lang at may konting naipon ka. Akala mo ba ikaw ay ang 5th Heavenly King ng South Heaven Gate? Oo nga, Lin An. Ano bang ipinagmamalaki mo? Isang hakbang lang ang nagawa mo. Pinatunayan mo lang na ikaw ay isang may kaunting sariling swerte na ordinaryong tao. Bakit lagi kang nagyayabang? Para lang makuha ang atensyon ng lahat. Para sa atensyon. Kayo? Hindi kayo karapat-dapat. Paano nangyari? Paano naging napakadali para kay Lin An? Parang, walang presyon mula sa langit at lupa. Baka, siya nga ang piniling swerteng bituin. Imposible, talagang imposible. Kung may malaking swerte siya, paano naman mangyayari iyon? Guard lang siya.
Pandadaya. Tiyak na nandadaya siya. Pandadaya. Imposible naman. Ang pintuan ng langit ay may espiritu. Kung nandadaya siya, tiyak na magdudulot ito ng backfire. Baka naman. Si Lin An ay talagang may malaking swerte. Pero kahit gaano kalaki ang swerte, hindi siya makakalapit sa loob ng 5 hakbang. Ito, ano bang nangyayari? Si Lin An na naglalakad sa langit na hagdan, bakit parang naglalakad lang siya sa kalsada? Wala na bang pressure? Nasira ba ang kapangyarihan? Imposible. Ang 5 hakbang na ito, kahit ako, mararamdaman ko ang pagtanggi ng langit at lupa. Siya, isang ordinaryong tao. Paano niya magagawa iyon? Tiyak na sira na ang kapangyarihan. Susubukan ko. Napakalakas ng pressure. Di ba si Xiao Xiao yan? Bakit ka lumuhod sa akin? Dali, tumayo ka na. Kainis. Lin An. Anong pandaraya ang ginamit mo? Imposible na makayanan mo ito. Pandadaya. Sige, panoorin ninyo ako. Ito'y tunay na presyon ng langit at lupa. Si Lin An, paano niya ito natiis? Talaga bang ikaw ay ang ika-5 Tianwang ng Nantianmen? 6 na hakbang. 6 na hakbang na. Isa pang hakbang. Siya na ang napili ng langit. Makakatanggap ng biyaya mula sa Tianmena. Talaga? May ganoon ba siyang kakayahan? Hindi. Ang napiling swerte ay dapat sa akin, Lin An. Anong karapatan mo? Anong karapatan? Dahil mas may konsensya ako. Huwag ka nang tumuloy. Lin An, hindi ko na kaya. Malapit na akong mamatay. Ay, salamat po, Guro, para sa pagliligtas ng aking buhay. Kok. Lin An, alam mong hindi ko kaya ang presyon ng langit at lupa, nagpatuloy ka pa rin sa paglakad. Dapat kang mamatay. Tumahimik ka. Ang taong ito ay nasa loob na ng 3 hakbang. Siya na ang napili. Nararapat siyang biyayaan ng langit. Ang ganyang tao ay hindi mo kayang galawin. 3 hakbang na. Hindi, isa lang siyang mortal. Paano naging posible iyon? Guro, may mali. Ang biyayang ito ng langit. Bakit walang palatandaan sa kalawakan? Tama. Ang biyayang ito ng langit. Dapat may palatandaan. Ito. Bakit walang reaksyon? Alam ko na. Lin An, nakipagkompromiso ka ba sa demonyong baka? Ginamit mo ang tulong ng demonyong baka, kaya nakapasok ka sa loob ng 3 hakbang. Itinakas mo ang sistema. Kaya hindi ka binigyan ng langit ng biyaya. Manoloko. Demonyong baka. Lin An, napakasama mo talaga. Ako ang masama. Tingnan ninyo ito. Ang dumi ng isip ninyo. Kung walang biyaya mula sa langit, dahil ako mismo ay ang Panginoon ng langit. Wala siyang maibibigay na biyaya. Ito, nahawakan na niya ang kapangyarihan. Guro, ano ang susunod na mangyayari? Ay, ang pag-akyat sa pagka-Diyos. Gintong lotus mula sa lupa, lumilipad ang mga crane. Siya talaga ang ika-5 hari ng Nantianmen. Lin An. Si Lin An ay talagang ika-5 hari ng Nantianmen. Ano ito? Ano ba ang ginagawa ni Lin An? Aurora, tunay na immortal ay dumarating. Ika-5 hari ng Nantianmen.
umalik na sa pwesto. Ang bituing Panginoon ng Jiangcheng na naka-duty, Heijo, lumuhod upang salubungin ang ikalimang hari ng Nantianmen. Lumuhad upang salubungin ang ikalimang hari ng Nanshenmen. Nanshenmen. Ikalimang hari. Lin An. Siya talaga ang ikalimang hari ng Nanshenmen. Tayo. Tayo ay nagawang ikalimang hari ng Nanshenmen. Mismo naming pinalayas sa bahay. Ako. Sumuko na ako. Ikalimang hari ng katimugang tarangkahan. Ito. Ang duty na bituing Panginoon na si Black Broom. Alam mo ba ang iyong kasalanan? Hindi ko po alam. Inabuso mo ang soul sealing token at pinatay ang tao. At sa auction ng mga mahiwagang kasangkapan, naglabas ka ng demonyong baka. At sasabihin mo pa, na wala kang alam na kasalanan? Haha. Patawad, hari. Hindi po ninyo alam. Ito ay ang aking tungkulin. Maraming taong hindi makatarungan sa Jiangcheng. Ang gusto kong gawin ay dalhin sila sa kapahamakan. Tingnan mo si Qiao Shaokun. Ang kanyang swerte ay naubos ko na matagal na, kaya naman. Ang langit na baitang, wala siyang naaakyat kahit isa. Hahaha. Anong sabi mo? Ikaw ang umuubos ng swerte ko. Ang iyong tungkulin, pag-ubos ng swerte. Kaya ikaw ay, Ako. Ang aking pangalan ay Black Broom. Opisyal na titulo, Walis. Hahaha. Walis bituin. Ano? ah,